Isang libingang walang laman, isang asawang pilit, pinagmumukhang baliw. Wala na ang asawa mo, Maria. Huwag kang umastang parang santo dahil kahit sa hukay, wala ka nang mapapala sa kanya. Ang sigaw ni Althea ay tila lason na humahati sa aking pagkatao habang hawak ko ang paborito niyang ulam na niluto ko para sa kaniyang kaarawan. Pero paano kung ang luhang inalay ko sa puntod niya ay isang malaking kasinungalingan? Sa mundong pera, ang nagpapatakbo sa dugo, kaya mo bang yakapin ang katotohanang ang taong mahal mo ay buhay pa? Ngunit bilang isang bilanggo ng sarili niyang ina, wala na ang asawa mo, Maria. Huwag mong hanapin ang wala na, dahil kahit ang lupa ay isinuka na ang kaniyang labi sa sobrang malas na dinala mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Althea ay tila isang matalim na kislap ng kidlat na gumuhit sa katahimikan ng silid, sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ni Maria. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Maria sa malamig na sahig, maingat na pinupunasan ng maligamgam na tubig ang namamagang mga binti ng kaniyang biyenan. Ang kaniyang mga kamay, nagasgas at pagod, mula sa maghapong pagtatrabaho bilang nurse at pag-aalaga sa bahay, ay napatigil sa itaas ng palanggana. Ang singaw mula sa tubig ay humahaplos sa kaniyang mukha, ngunit ang nararamdaman niya ay ang nanunuot na ginaw na tila nagmumula sa kailaliman ng kaniyang mga buto. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas nang tumakbo siya pauwi mula sa sementeryo, bit-bit ang paboritong bulaklak ni Leo na kaniyang pinag-ipunan. Ngunit pagdating niya sa tapat ng puntod ng kaniyang asawa, tanging patag na lupa at mga damong bagong bunot ang bumati sa kanya. Ang krus na kaniyang dinadasalan gabi-gabi ay naglaho na parang bula. At ngayon, sa gitna ng kaniyang pagkalito at pait, ang mga salita ni Althea ay tila isang malakas na sampal na nagpabaling sa kaniyang mundo. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kaniyang paningin. Nakita niya ang kaniyang sariling refleksyon sa nanlilisik na mga mata ni Althea. Isang babaeng durog, isang asawang tapat na pilit binubura ang pagkatao. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga bubog na ibinabaon sa kaniyang lalamunan, kaya't kahit ang simpleng paghinga ay naging isang napakahirap na gawain. Ang tubig sa palanggana ay bahagyang umalon ng manginig ang kaniyang mga daliri na lumilikha ng maliliit na bilog na tila sumasalamin sa gulo ng kaniyang isipan. Hindi man lang kumurap si Althea. Sa halip, lalo pa itong sumandal sa kaniyang malambot na upuan habang nakatingin sa kaniyang manugang na tila isang basahang walang halaga. Sa likuran nito, pumasok si Paulo, ang kapatid ni Leo, na may suot na bagong relo na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala. Ang tunog ng kaniyang mga hakbang sa sahig ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Maria. Ano ba ang tinitingin-tingin mo riyan, Maria? Hindi ka pa ba tapos? Marami pa akong labada na kailangang asikasuhin mo. Ang dagdag na asik ni Paulo habang hinahaplos ang kaniyang bagong gamit. Stop acting like a martyr. Patay na si Leo. Kahit anong iyak mo, hindi na siya babalik mula sa kung saan man siya dinala ni nanay. Napayuko muli si Maria. Isang mainit na luha ang pumatak at humalo sa tubig sa palanggana. Isang tahimik na saksi sa kaniyang pagdurusa. Nararamdaman niya ang matinding pait na tila lason sa kaniyang dibdib. Paano nagagawang itaboy ng isang ina ang alaala ng sarili nitong anak? Paano nagagawang pagdudahan ang kaniyang katinoan, gayong naroon ang mga palatandaang may hindi maipaliwanag sa pagkawala ng kaniyang asawa? Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng palanggana hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Sa bawat segundo ng katahimikan, may isang sigaw na tila gustong kumawala mula sa kaniyang lalamunan, ngunit ang tanging maririnig sa buong bahay ay ang banayad na paggalon ng tubig. Ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay ang bigat ng isang madilim na lihim na nagsisimulang lumamon sa kaniyang katinoan. Ang kaniyang isipan ay bumalik sa sementeryo, sa bakanteng lupang iyon na tila humihiyaw ng katarungan. Kung wala na roon si Leo, nasaan na siya?
Bakit kailangang ilihim ng sarili niyang pamilya ang kinaroroonan ng kaniyang bangkay? Sa kabila ng pang-aapi at gaslighting, isang maliit at malamig na tinig sa kaniyang puso ang nagsimulang magtanong, isang tanong na nagdulot ng higit na takot kaysa sa kamatayan. Bakit tila walang bakas ng pagluluksa sa mga matang nakatingin sa kaniya ngayon, kundi tanging kislap ng ganid at tagumpay? Mabuti pa ay magpahinga ka na muna, Maria. Masyado nang napapagod ang iyong isip sa labis na pangungulila, kaya kung ano-ano na ang iyong nakikita at naririnig. Ang malumanay ngunit nakakakilabot na tinig ni Althea ay bumalot sa kusina habang pinapanood niya ang kaniyang manugang na nanginginig ang mga kamay habang nagtitimpla ng kape. Ang bawat salita ay tila isang banayad na haplos na may kasamang lason. Isang sadyang pagdurog sa tiwala ni Maria sa kaniyang sariling katinoan. Sa labas ng bintana, ang kadiliman ng gabi ay tila mas lalong kumakapal habang ang anino ng mga puno sa bakuran ay humahaba at tila mga daliring nagnanais na sumakal. Kanina lamang, habang naglalakad si Maria patungo sa kalsada, napansin niya ang mga mapanuring tingin ng kanilang mga kapitbahay. Nakita niya kung paano bumulong si Aling Nena kay Aling Marites habang siya ay dumadaan. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa na may halong takot. Alam ni Maria kung ano ang ipinunla ni Althea sa isipan ng mga tao sa kanilang barangay, na siya ay isang biyudang unti-unti nang nawawala sa katinoan dahil sa hindi matanggap na kamatayan ni Leo. Ang bawat chimis ay tila isang pader na unti-unting itinatayo sa paligid niya, na naglalayo sa kaniya sa katotohanan at nagkukulong sa kaniya sa isang mundong siya lamang ang nakakakita. Pero inay, totoo ang nakita ko sa sementeryo. Wala na ang puntod ni Leo, ang pabulong na tugon ni Maria, ang kaniyang boses ay halos mapatid sa tindi ng kaba. Ang mainit na tasa sa kaniyang harap ay naglalabas ng usok na tila isang sumasayaw na multo sa gitna ng kanilang pag-uusap. Tumayo si Althea at lumapit sa kanya. Inilapat ang kanyang malamig na palad sa noo ni Maria. Anak, nagpunta ako roon kanina. Nandoon ang krus, nandoon ang mga bulaklak. Baka dahil sa dilim at sa iyong pag-iyak, kaya mo na isip na nawala ito. Please, Maria, para sa iyong sarili at para sa iyong anak, huwag mong hayaang kainin ka ng iyong imahinasyon. Napaatras si Maria. Ang kaniyang likod ay sumandal sa malamig na dingding. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na pagod lamang siya. Ngunit ang alaala ng patag na lupang kaniyang hinaplos ay hindi mabura ng anumang matatamis na salita. Nang hating gabi na at ang buong kabahayan ay balot na ng katahimikan, nanatiling dilat ang mga mata ni Maria. Sa gitna ng malalim na gabi, isang kakaibang tunog ang nagsimulang gumapang patungo sa kaniyang pandinig. Ito ay ang tunog ng matatalim na kuko na tila kumakalos sa tuyong kahoy, nagmumula sa direksyon ng lumang bodega sa likod ng kanilang bahay. Ang tunog ay hindi nagmamadali, tila isang mahinang pagkamot na nagmumula sa ilalim ng sahig na sinusundan ng isang mabigat at paos na hininga na tila nagmumula sa isang lalamunang tuyong-tuyo. Bumangon si Maria. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang ibong nakakulong sa hawla. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kaniyang silid at tinahak ang madilim na pasilyo. Bawat hakbang niya ay tila bumabaon sa malambot na alpombra, habang ang bawat hibla ng kaniyang balahibo ay tumatayo sa tindi ng takot. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, patungo sa likod bahay, isang kamay ang humawak sa kaniyang balikat. Saan ka pupunta sa ganitong oras, Maria? Ang tanong ni Paulo ay tila isang biglaang pagputok ng kulog sa gitna ng kaniyang paglalakbay. Nakatayo ang kaniyang bayaw sa dilim. Ang kaniyang mga mata ay tila nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. May narinig ako sa bodega, Paulo, ang nanginginig na sagot ni Maria. Ngumiti ng bahagya si Paulo, isang ngiting hindi umabot sa kaniyang mga mata.
Wala kang narinig, kundi ang hangin, Maria. Bumalik ka na sa silid mo, bago pa magising si nanay at magalit muli sa iyong mga guni-guni. Napilitang bumalik si Maria sa kanyang silid, ngunit bago niya tuluyang maisara ang pinto, napansin niya ang isang maliit na puting bagay na nakasingit sa ilalim nito. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang pinupulot ang piraso ng papel. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kaniyang lampara, nakita niya ang mga salitang isinulat sa isang mabilis at tila nagmamadaling paraan. Ang tinta ay tila paos na sigaw sa gitna ng puting pahina. Hindi siya patay. Hanapin mo siya sa kung saan nagtatagpo ang anino at ang lupa. Ang hininga ni Maria ay tila tumigil. Ang papel sa kaniyang kamay ay tila naging isang mainit na uling na nagbibigay ng bagong liwanag sa kaniyang madilim na mundo. Hindi siya baliw. Ang mga bulong sa dilim ay hindi guni-guni, kundi isang katotohanang pilit ibinabaon ng mga taong kaniyang pinagkakatiwalaan. Ngunit sa gitna ng pag-asang ito, isang mas malaking takot ang namuo. Sino ang nagpadala ng sulat at anong panganib ang naghihintay sa kaniya sa sandaling simulan niyang hukayin ang lihim na ito? Dapat kang magpasalamat, Maria, dahil kung hindi dahil sa amin, baka sa kalsada ka na pinulot pagkatapos mawala ni Leo. Kami ang sumalo sa iyo, kaya huwag mong iparamdam sa amin na para kaming may kasalanan sa pagkawala ng asawa mo. Ang mga salita ni Althea ay tila isang mabigat na tanikala na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Maria habang siya ay nakaluhod sa banyo, nagkukuskos ng mga maruruming damit ni na Paulo at Althea. Ang bawat paghagod ng kaniyang mga kamay sa magaspang na tela ay nagdudulot ng hapdi sa kaniyang mga daliri na kanina pa nakababad sa matapang na sabon, ngunit mas matindi ang hapdi sa kaniyang puso. Ang bula ng sabon ay pumapasok sa maliliit na sugat sa kaniyang balat, isang pisikal na paalala ng kaniyang araw-araw na sakripisyo para sa pamilyang itinuturing siyang isang alipin sa halip na isang kaanak. Sa labas ng banyo, naririnig ni Maria ang malakas na tawa ni Paulo habang nanonood ng telebisyon. Habang siya ay naghihikahos sa pag-aalaga sa kaniyang anak na si Luis, na kasalukuyang natutulog sa silid na may nilalagnat na katawan. Ang kaniyang biyenan at bayaw ay tila walang pakialam sa hirap na kaniyang dinaranas. Kinailangan niyang humingi ng pambili ng gamot para sa bata kaninang umaga, ngunit ang tanging isinagot ni Althea ay isang mahabang listahan ng lahat ng utang na loob na kailangang bayaran ni Maria. Inay, kailangan po talaga ni Luis ng gamot. Mataas po ang lagnat niya. Ang mahinang pakiusap ni Maria kanina habang tinitiis ang pagod mula sa kaniyang shift bilang nurse. Huwag kang mag-alala, Maria. Malakas ang batang yan. Katulad mo, sanay sa hirap. Magtrabaho ka muna ng maigi at baka pagpalain ka ng langit. Ang tugon ni Althea habang tinitingnan ng kaniyang bagong ayos na mga kuko ni hindi man lamang tinapunan ng tingin ng nag-iisang apo. Ang bawat patak ng pawis mula sa noo ni Maria ay humahalo sa maruming tubig sa batya. Pakiramdam niya ay isa siyang kandilang, unti-unting nauubos ang mitsa, pilit na nagbibigay ng liwanag sa isang bahay na binalot na ng kadiliman ng kasakiman. Ang kaniyang utang na loob sa pamilya ni Leo ay tila isang utang na walang katapusan ng interes. Isang parusang kailangang pasanin dahil lamang sa kaniyang katapatan sa kaniyang yumaong asawa. Nang sumapit ang hapon, nakita ni Maria si Paulo na nagmamadaling lumabas ng bahay, suot ang kaniyang pinakamagandang polo at ang mamahaling relo na kanina pa napapansin ni Maria. Isang kakaibang kaba ang muling namuo sa kaniyang dibdib. Sa gitna ng kanilang sinasabing kahirapan, saan kukuha si Paulo ng pera para sa ganitong karangyaan? Sa kabila ng kaniyang panghihina, nagpasya si Maria na sundan ang kaniyang bayaw. Bitbit ang kaniyang luma at kupas na bag. Dahan-dahan siyang sumunod, tinitiyak na hindi siya mapapansin sa gitna ng maraming tao sa palengke. Humantong ang kaniyang paglalakad sa isang madilim at tago na bahagi ng isang lokal na bar.
Sa isang sulok na bahagyang naiilawan lamang ng malamlam na bumbilya, nakita niya si Paulo na may kausap na isang lalaking naka-Amerikana. Ang lalaki ay may hawak na makakapal na dokumento at sa gitna ng kanilang mesa ay may isang folder na may malaking tatak ng isang kilalang kumpanya ng siguro. Lalong kumitid ang mundo ni Maria nang makita niyang iniabot ng lalaki ang isang pluma kay Paulo. Lumapit siya ng bahagya. Nagtatago sa likod ng isang malaking haligi habang pinipigilan ang kaniyang paghinga upang marinig ang kanilang pinag-uusapan. Kapag napirmahan mo na ang huling dokumentong ito, Paulo, maibibigay na namin ang buong halaga ng insurance claim ni Leo. Dahil ikaw ang nakatalagang beneficiary ayon sa inyong ina, ang milyon-milyong pisong ito ay mapupunta na sa inyong account. Ang wika ng ahente, ang kaniyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumapo sa balat ni Maria. Wala na bang magiging problema? Baka mangialam ang asawa niya. Ang tanong ni Paulo na may halong kaba at pananabik sa kaniyang tinig. Huwag kang mag-alala. Ayon sa inyong ina, hindi na kwalipikado si Maria dahil sa kaniyang kalagayang mental. Ang kailangan na lang natin ay ang pinal na pirma mo. Naramdaman ni Maria ang tila pagguho ng kaniyang buong pagkatao. Ang milyon-milyong pisong yon ay sapat na upang maligtas ang buhay ng kaniyang anak, upang mabigyan sila ng maayos na buhay. Ngunit ang pamilyang kaniyang pinagsisilbihan ay pilit siyang binubura sa eksena upang mapasaka nila ang lahat. Habang pinapanood niya ang pagdampi ng pluma sa papel, naramdaman ni Maria ang isang matinding liyab ng galit na hindi niya akalaing taglay niya. Hindi lamang pala ang puntod ni Leo ang ninakaw nila sa kanya. Ninanakaw nila ang kinabukasan ng kaniyang anak at ang katarungang matagal na niyang ipinagdarasal. Sa gitna ng kadiliman ng bar, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Maria. Kung ang pera ay nasa kamay na nila, ano pa ang kayang gawin ni na Althea at Paulo upang matiyak na mananatili siyang tahimik habang buhay? Hindi kailanman magsisungaling ang mga buto, Maria. Ang laman ay nabubulok, ang alaala ay kumukupas, ngunit ang mga marka sa ating katawan ang nagtataglay ng huling katotohanan. Ang mga salitang ito ng kaniyang propesor sa kolehiyo ay biglang umalingaw-ngaw sa isipan ni Maria habang siya ay nakaupo sa sahig ng kanilang silid ni Leo, napapaligiran ng mga lumang kahon na matagal na niyang hindi binubuksan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay humahalo sa kaniyang bawat hininga na nagpapaalala sa kaniya ng mga hapon kung kailan masaya silang nagpaplano ni Leo para sa kanilang kinabukasan. Sa labas, ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng mangga ay tila isang malungkot na awit na sumasabay sa kaniyang paghahanap. Bitbit ang isang maliit na flashlight. Dahan-dahang hinalughog ni Maria ang pinakailalim ng kanilang aparador. Alam niyang may itinatago si Leo na isang asul na folder, ang mga dokumento ng kaniyang dental records mula noong sumali ito sa huling medical mission sa kanilang kumpanya. Matapos ang ilang minutong paghahanap, naramdaman ng kaniyang mga daliri ang gasgas na balat ng folder. Sa kaniyang pagbukas nito, nakita niya ang malinaw na x-ray ng mga ngipin ni Leo, partikular na ang isang gintong korona sa kaniyang bagang na ipinagawa nito matapos ang isang aksidente sa paglalaro ng basketball noong nakaraang taon. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kaniyang dibdib. Naalala niya kung paano siya biniro ni Leo na ang ginturaw na yon ang magsisilbing pamana niya kay Maria kung sakaling maghirap sila. Ngayon, ang gintong iyon ay naging susi sa isang misteryong ayaw niyang paniwalaan. Kinuha ni Maria ang kopya ng autopsy report na kaniyang palihim na kinuha mula sa mga gamit ni Paulo kaninang umaga. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat linya, sa bawat teknikal na salita, hanggang sa tumigil ang kaniyang paningin sa bahagi ng pagsusuri sa labi ng biktima. Ang bawat salita sa papel ay tila naging maliliit na insekto na gumagapang sa kaniyang balat, na nagdudulot ng matinding pangangatog sa kaniyang buong katawan. Ayon sa report,
Ang lalaking inilibing sa ilalim ng pangalan ni Leo ay may kumpletong mga ngipin sa likod at walang anumang marka ng dental procedure. Hindi ikaw ang inilibing namin, Leo. Ang bulong ni Maria, ang kaniyang boses ay tila isang paos na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang folder sa kaniyang kamay ay tila naging isang mabigat na bato na nagpapalubog sa kaniya sa isang malalim na karagatan ng takot at pag-asa. Kung ang lalaking iyon ay hindi si Leo, nasaan ang kaniyang asawa? Sino ang taong naging biktima ng kanilang kasakiman? Nabalik ang diwa ni Maria nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Althea na papaakyat sa hagdan. Mabilis niyang itinago ang mga folder sa ilalim ng kaniyang unan at pilit na kinalma ang kaniyang paghinga. Bumukas ang pinto at pumasok ang matanda. May hawak na rosaryo at isang baso ng gatas. Ang mukha ay tila isang larawan ng kabanalan at pagmamalasakit. Maria, bakit gising ka pa? Nakita ko ang ilaw sa ilalim ng pinto. You need to rest, anak. My poor daughter-in-law, huwag mong hayaang kainin ka ng lungkot. Ang malambing na wika ni Althea. Ngunit para kay Maria, ang lambing na yon ay tila tunog ng isang hasang kutsilyo na handang bumaon sa kaniyang likuran. Nag-aayos lang po ako ng gamit, inay. Palapit na po akong matulog. Ang sagot ni Maria. Pilit na itinatago ang panginginig ng kaniyang boses. Lumapit si Althea at hinaplos ang buhok ni Maria. Isang kilos na dati-rati ay nagbibigay sa kaniya ng comfort. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pandidiri. Ipinagdarasal kita, Maria. Ipinagdarasal ko ang kaluluwa ni Leo. Sana ay matanggap mo na ang kaniyang pag-alis upang hindi siya mahirapang umakyat sa langit. Nang lumabas si Althea, naiwan si Maria sa dilim, ang kaniyang kamay ay nakakuyom sa ilalim ng unan. Ang katotohanan ay tila isang napakatalim na bubog na kaniyang nilunon. Masakit, nakakasugat, ngunit kailangang tanggapin. Ang dental records na hawak niya ay ang pisikal na patunay na ang buong libing ay isang malaking palabas, isang sadyang panlilinlang upang makuha ang pera at pawiin ang bakas ng isang taong maaaring buhay pa. Ngunit ang pinakamasakit na tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Tila isang taling handang sumakal sa kanya sa anumang sandali. Kung hindi si Leo ang nasa loob ng kabaong, sino ang kinuha nila upang magpanggap na bangkay nito? At nasaan ang tunay na Leo sa mga sandaling ito? Milyon-milyong piso ang halaga ng buhay ng asawa ko, inay. Milyon-milyong piso na pilit ninyong itinatago sa akin habang ang anak ko ay nilalagnat at walang pambili ng gamot. Ang tinig ni Maria ay hindi na nanginginig. Sa halip, ito ay tila isang matalim na talim ng itak na humihiwa sa makapal na hangin sa loob ng sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kaniyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Althea na noon ay prenteng nakaupo at humihigop ng tsaa. Ang bawat salitang binitawan ni Maria ay tila isang tumpok ng mga uling na ibinuhos sa harap ng matanda. Isang direktang paghamon sa mahabang panahon ng pananahimik at pagtitiis. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kaniyang tasa. Ang tunog ng porselana na tumama sa mesa ay tila isang hudyat ng digmaan sa gitna ng katahimikan. Walang bakas ng gulat sa kaniyang mukha. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kaniyang mga labi na nagpapakita ng tunay na kulay ng kaniyang maitim na budhi. Insurance? Iyan ba ang pinagpuputok ng butsi mo, Maria? Ang mahinahong tanong ni Althea, ngunit ang kaniyang boses ay puno ng kamandag. Huwag kang umasta na parang ikaw ang ninakawan. Ako ang ina. Ako ang nagpalaki kay Leo. Ang perang iyon ay kabayaran sa lahat ng paghihirap ko sa kanya. Ikaw, ilang taon ka lang ba naging asawa? Isang palamuting pumasok sa pamilyang ito na walang dalang anuman, kundi ang iyong pagiging ulila. Palamuti, ang ganti ni Maria, ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kaniyang mga kuko sa kaniyang palad.
Paano ninyo nagagawang ubusin ang para sa inyong apo para lamang sa karangyaan ni Paulo? Tumayo si Althea. Ang kaniyang tindig ay tila isang higanteng aninong lumalamon sa liwanag ng sala. Lumapit siya kay Maria. Ang amoy ng kaniyang mamahaling pabango ay tila isang nakakasulasok na ulap. Ang pera ay para sa mga taong marunong gumamit nito, Maria. Hindi para sa isang babaeng baliw na nakikipag-usap sa mga multo sa sementeryo. Kung iniisip mong makakakuha ka kahit isang kusing, nagkakamali ka. Lahat ng dokumento ay pabor sa amin. Ikaw ay isang asawang walang silbi sa paningin ng batas at ng pamilyang ito. Dumaloy ang init ng palad ni Althea sa pisngi ni Maria. Isang mabilis at masakit na pagtama na nagpaling sa kaniyang ulo at nag-iwan ng mapulang marka sa kaniyang balat. Ngunit hindi umiyak si Maria. Ang sakit sa kaniyang pisngi ay walang-wala kumpara sa hapdi ng katotohanang ang taong tinuring niyang ina ay ang kaniya palang pinakamatinding kaaway. Magsalita ka pa ng tungkol sa insurance, Maria, at sisiguraduhin kong pati ang anak mo ay ituturing na baliw ng lahat. Ang banta ni Althea, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Gusto mong malaman kung nasaan ang kapangyarihan ko? Panoorin mo ito. Mabilis na tinahak ni Althea ang daan patungo sa silid kung nasaan ang natutulog na si Luis. Sa tindi ng kaba, hinabol siya ni Maria. Ngunit huli na ang lahat. Hawak na ni Althea ang bata sa braso. Pilit itong ginigising ng may ganoong tindi na nagdulot ng takot sa mga mata ng paslit. Ang bata ay nagsimulang umiyak. Ang kaniyang maliliit na hikbi ay tila mga saksak sa puso ni Maria. Inay, huwag ninyong saktan ng bata. Maawa kayo. Ang sigaw ni Maria habang pilit na inaabot ang kaniyang anak. Itinulak ni Althea si Maria ng malakas, dahilan upang mapaupo ito sa sahig. Binuhat ng matanda ang umiyak na si Luis at lumapit sa bukana ng hagdan. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manipis na balikat ng bata. Ang kaniyang mukha ay tila naging isang maskara ng kasamaan. Walang bahid ng pagmamahal para sa sariling dugo at laman. Isang salita pa tungkol sa perang yon, Maria. Isang hakbang pa patungo sa katotohanan at sisiguraduhin kong ang bata na lang na ito ang magiging alaala mo kay Leo. Ang malamig na banta ni Althea habang bahagyang inilalapit ang bata sa gilid ng matarik na hagdan. Pumili ka, ang katotohanan o ang buhay ng kinalulaman mo? Napako si Maria sa kaniyang kinatatayuan. Ang kaniyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa takot na mukha ni Luis at sa mga kamay ni Althea na tila handang magpakawala ng isang malagim na trahedya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang masangsang na hudyat ng kamatayan. At si Maria ay naiwang nakaluhod sa pagitan ng katarungang kaniyang hinahanap at ng buhay na pinakamahalaga sa kaniya. Ang bigat ng katawan ni Luis sa kanyang mga braso ay tila ang bigat ng buong mundo para kay Maria. Matapos ang pananakot ni Althea, dinala niya ang kanyang anak pabalik sa silid. Niyakap ito ng mahigpit habang pinagmamasdan ang bawat paghinga nito na tila bayon na ang huli. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa matinding kirot ng kawalan ng kapangyarihan. Ang bahay na dati niyang itinuring na tahanan ay naging isang kulungang gawa sa kasinungalingan at takot. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulong ni Luis, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makahinga ng hangin na hindi amoy pagtataksil. Ang kaniyang mga paa na tila may sariling isip ay dinala siya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang sementeryo. Ang sementeryo sa dapit hapon ay isang tahimik at malungkot na lugar. Ang mga anino ng mga krus ay humahaba sa tuyong damuhan at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng mga nalantang bulaklak at basang lupa.
Natagpuan ni Maria si Lolo Ben, ang matandang tagapag-alaga ng sementeryo na abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon malapit sa isang lumang puno ng kalatsuksi. Ang bawat paggalaw ng walis, tingting sa lupa, ay lumilikha ng isang mahinang tunog na tila isang malungkot na bulong sa gitna ng katahimikan. Nang mapansin siya ng matanda, agad itong napatigil. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong awa at kaba. Dati-rati ay iniiwasan siya nito. Ngunit ngayon, tila may isang bigat sa dibdib nito na kailangan ng pakawalan. Hija, alam kong pabalik-balik na rito. Ang simula ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay kasing gasgas ng mga tuyong dahon sa kanyang paanan. May mga bagay na mahirap itago, lalo na kung ang budhi mo ang siyang naniningil gabi-gabi. Umupo si Maria sa isang damuhan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa matanda. Wala na siyang lakas para magmakaawa, kaya hinayaan na lamang niyang ang kanyang tahimik na pagdurusa ang magsalita. Tumingin si Lolo Ben sa paligid, tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Inilapag niya ang kanyang walis at umupo sa isang malaking bato. Isang gabi, may dumating na itim na sasakyan, walang ilaw. Sina Althea at Paulo ang lulan nito. Pinahukay nila sa akin ang puntod ng asawa mo. Malaki ang ibinayad nila sa akin, Maria. Perang hindi ko kayang kitain sa isang taon. Sinabi nila na ililipat lang nila sa isang mas magandang lugar. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang dagok sa dibdib ni Maria. Ngunit hinayaan niya itong magpatuloy. Pero may mali, Hija. May kakaiba sa gabing yun. Pagpapatuloy ni Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila binabalikan ang isang madilim na alaala. Nang matapos naming hukayin, hindi nila basta isinakay ang kabaong. Habang abala kami, may ibinaba sila mula sa loob ng sasakyan. Isang bagay na mahaba at nakabalot sa makapal at maruming kumot. Naramdaman ni Maria ang panlalamig na gumagapang sa kaniyang mga buto. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo Ben? Ang matanda ay lumingon sa kanya. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig habang binibitawan ang mga huling salita na siyang tuluyang dudurog sa mundo ni Maria. Hindi kabaong ang inilagay nila sa loob ng hukay na yon bago nila ito tinabunan muli, Hija. Ang inilagay nila ay ang taong iyon na nakabalot sa kumot. Ang kislap ng gintong lulong iyan ay hindi kayang tabunan ng amoy ng lupa sa iyong mga kamay, Paulo. Ang tinig ni Maria ay mahina. Halos isang bulong lamang na nilunod ng tunog ng bentilador sa sulok ng silid. Ngunit sapat na yon upang patigilin si Paulo sa kaniyang pagsubo. Nakatayo si Maria sa tabi ng hapagkainan. Bit-bit ang isang pitsel ng malamig na tubig. Ang kaniyang mga daliri ay nakakapit ng mahigpit sa hawakan nito habang pinagmamasdan niya ang kaniyang bayaw na noon ay tila isang hari sa kaniyang sariling kaharian. Kabababa lamang ni Paulo mula sa kaniyang bagong sasakyan at ang kaniyang bawat kilos ay puno ng kayabangan na tila ba nakalimutan na niya ang kaniyang kapatid na si Leo. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, nakita ni Maria ang biglaang pagbabago sa mukha ni Paulo. Ang kaniyang mga mata ay lumaki at ang piraso ng karne sa kaniyang tinidor ay dahan-dahang nahulog pabalik sa plato. What did you say? Ang tanong ni Paulo. Ang kaniyang boses ay pilit na pinapatatag, ngunit bakas dito ang isang maliit na panginginig. Masyado ka ng maraming sinasabi, Maria. Baka nakakalimutan mong nakikitira ka lang dito. Dahan-dahang ibinaba ni Maria ang pitsel. Ang tunog ng pagkakalapat ng baso sa mesa ay tila isang hudyat ng kaniyang paninindigan. Nakita ko si Lolo Ben, Paulo. Ikinwento niya sa akin ang lahat tungkol sa gabing iyon. Tungkol sa itim na sasakyan at sa taong nakabalot sa kumot na inilibing ninyo sa ilalim ng pangalan ng asawa ko. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang kabaong.
Nararamdaman ni Maria ang kanyang sariling puso na tumitibok ng mabilis. Isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib na tila nagnanais na tumakas. Ngunit sa kabila ng kaba, ang kaniyang paningin ay nanatiling nakatitig kay Paulo, na noon ay dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Baliw na ang matandang yun, at mas baliw ka dahil pinaniniwalaan mo siya. Ang sigaw ni Paulo, ang kaniyang mukha ay namumula na sa galit o marahil sa takot. Huwag mong subukang dungisan ang pangalan namin, Maria. You have no idea what I'm capable of. Natatakot ka ba, Paulo? Natatakot ka ba na malaman ng lahat na ang milyon-milyon tinatamasa mo ngayon ay galing sa buhay ng isang taong hindi mo man lang kadugo? Ang ganti ni Maria, ang kanyang boses ay naging mas matindi. Hindi na nakapagsalita si Paulo. Sa halip, mabilis itong lumapit kay Maria at hinawakan ng kanyang braso nang may ganoong tindi na tila dudurugin nito ang kanyang mga buto. Ngunit bago pa man makakilos si Paulo, ang pagdating ni Althea mula sa kusina ang nagpatigil sa tensyon. Ang kaniyang biyenan ay nakatingin sa kanila nang may malamig na mata. Isang tingin na tila ba binabasa ang bawat lihim na itinatago ni Maria. Dahil sa takot para sa kaniyang anak na si Luis, mabilis na kumalas si Maria at lumabas ng bahay. Kailangan niyang makapunta sa himpilan ng pulisya. Kailangan niyang sabihin ang lahat bago pa man siya patahimikin ng pamilyang ito. Ngunit habang tinatahak niya ang madilim at mabatong daan patungo sa kabalanan, naramdaman niya ang isang matinding liwanag mula sa kanyang likuran. Isang sasakyan ng mabilis na humaharurot patungo sa kanya. Ang tunog ng makina ay tila isang gutom na hayop na nagnanais na sumakmal. Walang balak huminto ang sasakyan. Sa halip, lalo pa itong bumilis. Ang liwanag ng mga ilaw nito ay tila dalawang malalaking mata ng kamatayan na nakatitig ng diretso sa kanya. Sa huling sandali, naramdaman ni Maria ang pagdampi ng malamig na hangin mula sa mabilis na pagdaan ng sasakyan. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya patungo sa gilid ng bangin, dahilan upang ang kaniyang katawan ay tumama sa matitigas na bato at tuyong damuhan. Habang siya ay nakahandusay sa dilim, naramdaman niya ang init ng dugo na dumadaloy mula sa kaniyang noo. At ang huling nakita niya ay ang itim na sasakyan na unti-unting naglalaho sa kadiliman. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng hapdi at kawalan ng malay. Akala ko ba ay mahal mo ang kapatid mo, Paulo? Pero bakit ang simbolo ng huling sumpaan namin ay narito sa madilim na sulok ng iyong kasakiman? Ang bulong na ito ni Maria ay tila isang malamig na hangin dumaan sa kaniyang sariling mga labi habang siya ay nakalungkot sa sahig ng silid ni Paulo. Ang kaniyang katawan ay puno ng hapdi. Ang kaniyang kanang braso ay may pena na gawa sa pilit na tela. At ang sugat sa kaniyang noo ay tuyo na. Ngunit nag-iiwan pa rin ang tumitibok na sakit sa bawat pagkurap ng kaniyang mga mata. Nakabalik siya sa bahay ng himala matapos ang tangkang pagpatay sa kaniya sa kalsada. Gumagapang sa dilim na tila isang aliw na itinatago ang kaniyang presensya mula sa mga taong nagnanais na mawala siya, habang ang lahat ay himbing na sa pagtulog at ang tanging naririnig ay ang malalim at ritmikong paghinga na Althea at Paulo. Mula sa kabilang silid, nagpasya si Maria na gamitin ang kanyang natitirang lakas. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatago sa siwang ng bintana, pinalubog niya ang drawer ng kanyang bayan. Ang bawat manahang pagpuso na nakamay sa kahoy ay lumilikha ng isang mahinang kiskisan sa katahimikan, isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso dahil sa takot na mamili. Sa gitna ng mga nagkalat na resibo ng sugal at mga pakete ng sigarilyo, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at pamilyar na bagay. Inubas na ito at halos mapatid ang kaniyang hininga nang makita ang kumikinang na gintong singsing sa kaniyang palad. Ang wedding ring ni Leo. Ang singsing na ayon kay Althea ay natunaw raw sa tindi ng init ng pagsabog sa minahan.
Ang singsing na may nakaukit na pangalan niya sa loob, Maria. Naramdaman ni Maria ang tila paghinto ng kaniyang mundo. Ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay nanginginig sa tindi ng emosyong bumabalot sa kaniya. Isang halo ng matinding pait at isang muling nabuhay na pag-asa. Kung ang singsing na ito ay narito, ibig sabihin ay hindi suot ni Leo ang singsing na ito nang mangyari ang sinasabing aksidente. Ibig sabihin, ang lalaking inilibing nila ay hindi kailanman naging si Leo. Kasama ng singsing, nakakita rin siya ng isang lumang ED ng kumpanya. Hindi ito kay Leo, ito ay kay Mateo Reyes, isang kasamahan ni Leo sa minahan na balitang nawawala rin simula noong araw ng pagsabog. Ang mukha sa ED ay tila isang tahimik na saksi sa isang malagim na palit-ulo na ginawa ng pamilya ni Leo upang makuha ang pera ng siguro. Ginamit nila ang bangkay ng ibang tao, isang taong walang pamilyang maghahanap, upang palabasin na patay na ang sarili nilang dugo at laman. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa lalamunan ni Maria habang pinipigilan niyang humikbi ng malakas. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa gintong singsing, naglalakbay sa mga ukit nito na tila ba nagnanais na linisin ang dumi ng kataksilan sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid. Ang katarungan ay tila isang napakalayo, ngunit unti-unting lumalapit na liwanag. Nabalik lamang ang diwa ni Maria nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon habang mabilis niyang isinasara ang drawer at nagtatago sa likod ng makapal na kurtina. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw, ang kaniyang puso ay humahampas sa kaniyang tadyang na tila nagnanais na sumabog. Pumasok si Paulo, ang kaniyang anino ay humaba sa sahig habang naglalakad patungo sa mesa. Kinuha nito ang kaniyang cellphone at may tinawagan. Sa katahimikan ng gabi, narinig ni Maria ang boses ni Paulo, isang boses na puno ng pagod at isang uri ng takot na ngayon lamang niya narinig. "Nanay, hindi ko na kaya. Masyado nang matagal. Kailangan na nating tapusin ito bago pa makabangon ang babaeng yon mula sa bangin. Hindi sapat na nawala lang siya sa daan." Ang bintana ay bahagyang bumukas dahil sa hanging gabi na nagdudulot ng marahang pag-alon ng kurtinang kinatataguan ni Maria. Sa mga sandaling iyon, isang tanong ang tila naging isang matalim na kutsilyo sa kaniyang isipan. Kung narito ang singsing at ang bangkay sa hukay ay kay Mateo, nasaan ang kaniyang asawa? Buhay ba talaga si Leo o ang kaniyang mga labi ay itinatago rin sa isang madilim na sulok na mas malapit sa kanya kaysa sa kaniyang iniisip? Tila isang piraso ng gintong pako ang singsing na hawak ni Maria. Ibinabaon nito ang bawat alaala ni Leo sa kaniyang palad hanggang sa maging manhid na ang kaniyang nararamdaman. Sa loob ng kaniyang madilim na silid, ang tanging liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bintana, na nagbibigay ng anyo sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Bumalik ang kaniyang gunita. Sa isang hapon 7 taon na ang nakalilipas, sa ilalim ng parehong puno ng mangga sa kanilang bakuran. Sariwa pa sa kaniyang isipan ang init ng kamay ni Leo nang isinuot nito ang singsing na ito sa kaniyang daliri. "Kahit anong mangyari, Maria, hinding-hindi kita iiwan. Ikaw ang tanging tahanan ko." Ang pangako nito noon habang ang simoy ng hangin ay tila humahalik sa kanilang mga pisngi. Ang kislap ng mga mata ni Leo ay mas maliwanag pa sa gintong kanilang pinagsaluhan. Ngunit ang init ng alaalang yon ay mabilis na nilamon ng malamig na realidad ng kasalukuyan. Ang tahanan na sinasabi ni Leo ay naging isang piitan ng pagtataksil. Tumingin si Maria sa kaniyang sariling refleksyon sa bintana. Ang kaniyang mga mata ay malalim na ang itim sa paligid. Ang kaniyang balat ay maputla. At ang sugat sa kaniyang noo ay tila isang sumpa ng pamilyang kaniyang pinaglingkuran. Isang matinding pait ang gumuhit sa kaniyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya bilang nurse, ang bawat pagtitiis niya sa mga hagupit ng dila ni Althea,
At ang bawat gabing hindi siya natutulog upang alagaan ang kaniyang biyenan ay tila mga barya lamang na itinapon sa isang butas na alkansya. Ang utang na loob na palaging ibinibintang sa kanya ay naging isang makapal na tanikalang pumapatay sa kaniyang pagkatao. Sa gitna ng kaniyang pagmumuni-muni, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kaniyang mga buto. Hindi ito takot, kundi isang uri ng udyok na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahan niyang ibinulsa ang singsing at ang Isakar ni Mateo, at sa kabila ng hapdi ng kaniyang mga sugat, marahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig na kahoy ay tila isang panalangin na huwag magising ang mga halimaw sa kabilang silid. Dinala siya ng kaniyang mga paa patungo sa likod bahay sa tapat ng lumang bodega na matagal nang ipinagbabawal ni Althea na pasukin. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon ay sumalubong sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay nababali lamang ng marahang pag-ungol ng mga kuliglig na tila nagbabala sa kaniyang paglapit. Tumigil si Maria sa tapat ng isang maliit na siwang sa pagitan ng mga tabla ng bodega. Inilapat niya ang kaniyang tainga sa magaspang na kahoy. Pinipigilan ng kaniyang sariling paghinga upang marinig ang anumang bagay mula sa loob. Sa simula, tanging ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga bitak ang kaniyang narinig. Ngunit habang tumatagal, isang mahina at paos na tunog ang nagsimulang mabuo. Isang tunog na hindi nagmumula sa hangin, kundi mula sa ilalim ng sahig na kaniyang kinatatayuan. Ito ay isang boses. Isang boses na tila nagmumula sa isang lalamunang tuyong-tuyo at puno ng pagdurusa. Isang tinig na parang isang anino ng taong dati niyang kilala. Ang bawat pantig ay tila isang mahinang kalos sa kaniyang pandinig. Marupok ngunit sapat na upang patigilin ang tibok ng katarungan sa kaniyang dibdib. Maria, ang kaniyang pangalan. Ang kaniyang pangalan na binanggit sa paraang tanging ang asawa lamang niya ang nakakagawa. Ang tunog ay tila isang huling hininga na pilit kumakawala mula sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Nanigas ang buong katawan ni Maria. Ang kaniyang puso ay humampas ng marahas sa kaniyang tadyang. Isang tunog na tila sapat na upang magising ang buong mundo. Hindi siya guni-guni, hindi siya baliw. Ang kaniyang asawa ay hindi nasa langit at hindi rin nasa loob ng kabaong sa sementeryo. Si Leo ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, humihingi ng saklolo sa gitna ng kadilimang nilikha ng sarili nitong ina. Hindi ka ba talaga titigil hanggat hindi mo nahuhukay ang sarili mong libingan, Maria? Ang tinig ni Althea ay tila isang malamig na hampas ng hangin mula sa bukana ng impyerno. Nakatayo ang matanda sa may pintuan ng bodega. Ang kaniyang anino ay humahaba sa sahig na tila isang dambuhalang gagamba na handang sumakmal. Sa kaniyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang matalim na gunting para sa pananahi. Ang pilak na talim nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, tila isang mapanganib na pangil sa gitna ng kadiliman. Napatigil si Maria sa kaniyang kinalalagyan. Nakaluhod siya sa gitna ng bodega. Ang kaniyang mga kamay ay puno ng makapal na alikabok at kalawang. Sa harap niya, sa ilalim ng isang lumang alpombra na kaniyang hinawi, ay isang kahoy na pintuan sa sahig. Isang lihim na pasukan na matagal nang itinatago sa ilalim ng mga lumang kagamitan. Ang bakal na hawakan nito ay kaniyang hawak pa. Nararamdaman niya ang lamig ng metal na tila nanunuot sa kaniyang balat. Inay, narinig ko siya. Narinig ko ang boses ni Leo. Ang nanginginig na wika ni Maria, ang kaniyang hininga ay tila isang kapirasong tela na mabilis na pinupunit sa tindi ng kaba. Ang kaniyang puso ay humahampas sa kaniyang tadyang na tila nagnanais na basagin ang kaniyang dibdib upang makatakas sa takot. Dahan-dahang lumapit si Althea. Ang tunog ng kaniyang mga tsinelas sa magaspang na sahig ay tila bawat segundo ng isang orasan na nagbabala ng katapusan.
Ang kaniyang mukha ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Ang lahat ng pag-aalala at pagmamahal ay naglaho na, pinalitan ng isang malupit at matigas na anyo ng isang taong wala ng takot gumawa ng kasamaan. Ang naririnig mo ay ang sarili mong pagkabaliw, Maria. Ipinilit ko na sa iyong patay na siya. Bakit ba kailangan mong guluhin ang katahimikan ng bahay na ito? Ang asik ni Althea, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang itinataas ang hawak na gunting. Naramdaman ni Maria ang matinding pait na gumagapang sa kaniyang lalamunan. Isang hakbang na lang, isang pagpihit na lang ng bakal na hawakan at makikita na niya ang katotohanan. Ngunit sa pagitan niya at ng kaniyang asawa ay nakatayo ang babaeng nagbigay ng buhay kay Leo. Ang babaeng na ngayon ay handang kumuha ng buhay ni Maria para lamang sa pera. Ang kaniyang mga daliri ay nanginig habang pilit na hinahawakan ang pintuan sa sahig. Nararamdaman niya ang init ng mga luha na nagsisimulang lumabo sa kaniyang paningin. Napatingin siya sa talim ng gunting na nasa tapat na ng kaniyang leeg. Sa mga sandaling iyon, ang bawat alaala ng kaniyang pag-ibig kay Leo ay tila naging isang matalas na tinik na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kaniyang isinakripisyo. Isang mahinang tunog ng pagkalos mula sa ilalim ng sahig ang muling umalingaw-ngaw. Isang desperadong paghingi ng tulong na tanging ang pusong nagmamahal lamang ang makakarinig. Ang tunog na yon ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa kaniyang mga nanghihinang kalamnan. Ngunit bago pa man makakilos si Maria, mas lalong dinaluhan ni Althea ang dulo ng gunting sa kaniyang balat, sapat na upang maramdaman niya ang matalim na hapdi. Ang matanda ay humalakak ng mahina, isang tunog na walang katuwaan, kundi puno ng pangungutya. Sige, buksan mo, Maria. Buksan mo ang pinto at tingnan natin kung sino ang unang darating sa kabilang buhay. Ikaw o ang asawa mong pilit mong binubuhay sa iyong isipan. Napaiyak si Maria sa tindi ng kawalan ng pag-asa. Ang pintuan sa ilalim ng kaniyang mga kamay ay ang hangganan ng dalawang daigdig. Isang daigdig ng kasinungalingang kaniyang kinamumuhian at isang daigdig ng katotohanang maaaring maging kaniyang huling hantungan. Kaya mo bang itaya ang huling hininga mo para sa isang taong ang tanging kayang ibigay sa iyo ay ang kaniyang pagdurusa? O hahayaan mo na lang na ang dilim ang tuluyang lumamon sa inyong dalawa? Ang kislap ng gunting sa kamay ni Althea ay tila naging isang malamig na biro sa gitna ng matinding desperasyon ni Maria. Sa mga sandaling iyon, ang takot na mamatay ay nilamon ng isang mas malakas na puwersa, ang gutom ng isang pusong nagnanais na makitang muli ang kaniyang kalahati. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, buong lakas na itinulak ni Maria ang kaniyang balikat patungo sa pintuan sa sahig. Hinayaan niyang ang bigat ng kaniyang katawan ang bumali sa kalawangin ng trangka. Ang bawat pagpihit ng kahoy ay lumikha ng isang mahabang tinig ng pagrereklamo mula sa lumang materyales. Isang tunog na tila huling hininga bago tuluyang bumukas ang madilim na kailaliman. Hindi na nagawang humabol ni Althea ng mabilis na bumaba si Maria sa matarik at madulas na hagdanan. Ang kaniyang mga kamay ay kumakapit sa magaspang na dingding na gawa sa semento at lupa. Ang hangin sa ibaba ay may kakaibang bigat. Amoy ito ng nakukulong, nakahalumigmigan, ng gamot na nakakasulasok at ng matagal na pag-iisa. Ang tanging liwanag na dala ni Maria ay mula sa maliit na flashlight na kaniyang isinukbit sa bulsa, na ngayon ay gumuguhit ng mga aninong tila nagsasayaw sa paligid. Ang bawat hakbang niya sa maputik na sahig ay nagdudulot ng marahang paglubog. Tila ang mismong silid ay nagnanais na lamunin siya. Sa pinakasulok ng madilim na silid, nakita niya ang isang anyo na nakaupo sa isang manipis at maruming kutsyon. Isang mahinang sinag ng liwanag ang tumama sa mukha ng lalaki. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Maria ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking may malalakas na braso na dati ay yumayakap sa kanya tuwing gabi,
ay tila naging isang anino na lamang ng kaniyang dating sarili. Maputla ang kaniyang balat na tila hindi na nasilayan ng araw sa loob ng maraming taon. Ang kaniyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog at ang kaniyang buhok ay mahaba at magulo. Nakasuot siya ng isang manipis na sando na tila basahan na sa dumi at ang kaniyang mga braso ay may mga marka ng karayom na tila mga bakas ng isang malupit na digmaan. Leo, ang pabulong na tawag ni Maria, ang kaniyang boses ay nanginginig at puno ng pag-asa na may halong matinding pait. Ang kaniyang puso ay humampas ng marahas sa kaniyang dibdib, isang tunog na tila sapat na upang gisingin ang buong kabahayan. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kaniyang ulo. Ang kaniyang mga mata ay tila walang buhay, malabo at puno ng sadyang pagkalito mula sa mga gamot na itinuturok sa kanya. Tumingin siya kay Maria, ngunit walang kislap ng pagkilala sa kaniyang mga mata. Sa halip, isang mahina at paos na tinig ang lumabas sa kaniyang mga labi. Isang tinig na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Angel ka ba? Sinundo mo na ba ako? Ang tanong ni Leo, ang kaniyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid na handa ng maputol. Sabi ni nanay, "Wala na akong pamilya." Sabi niya, "Patay na raw ang asawa ko sa isang aksidente." Angel ka ba na magdadala sa akin sa kanya? Naramdaman ni Maria na tila gumuho ang kaniyang mundo. Ang bawat salita ni Leo ay parang mabigat na unti-unting dumadagan sa kaniyang dibdib. Ang sakit ng pagkaalam na ang kaniyang asawa ay naroon pa, ngunit tila malayo ang isipan nito dahil sa mga nangyari ay higit na mahirap tanggapin kaysa sa anumang pisikal na hirap. Lumapit siya at marahang hinawakan ang malamig at tuyong kamay ni Leo. Nanginginig ang kaniyang boses habang mahinang nagsalita. "Leo, ako ito, si Maria. Hindi ako anghel, mahal ko. Narito lang ako. Buhay ako. Narito ako para iligtas ka." Ang hikbi ni Maria, ang kaniyang mga luha ay pumatak sa kamay ni Leo. Tila isang mainit na ulan sa gitna ng tuyong lupa. Ngunit marahang binawi ni Leo ang kaniyang kamay. Ang kaniyang mukha ay napuno ng takot. "Huwag. Baka magalit sila. Baka saktan nila si Maria. Ang asawa ko. Kailangan ko siyang protektahan kahit wala na ako." Sa tindi ng kaniyang pait, niyakap ni Maria ang nanghihinang katawan ng asawa, pilit na ipinaparamdam ang init ng kaniyang pag-ibig sa gitna ng malamig na silid na yon. Ngunit ang bawat yakap niya ay tila sumasalubong sa isang pader ng kawalan. Ang Leo na kaniyang kilala ay tila naglaho na sa kailaliman ng kaniyang sariling isipan. Iniwan siyang yakap ang isang lalaking hindi na alam kung sino siya. Habang nakasubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Leo, narinig ni Maria ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa itaas at ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pintuan sa sahig. Alam niyang wala na siyang oras. Alam niyang ang katotohanan ay may dalang kamatayan. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang tanong lamang ang umalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Paano mo ililigtas ang isang taong nakalimutan na ang dahilan kung bakit niya gustong mabuhay? Umakyat ka na riyan, Maria, bago ko tuluyang ituloy ang hindi ko natapos kanina. Huwag mong piliting maging bayani sa isang kwentong matagal na naming winakasan. Ang tinig ni Althea mula sa itaas ng hagdanan ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa madilim at mahalumigmig na silid sa ilalim ng lupa. Sa mga sandaling iyon, nakayakap pa rin si Maria sa nanghihinang katawan ni Leo. Naramdaman niya ang bawat buto ng kaniyang asawa sa ilalim ng manipis na balat nito, isang masakit na katotohanang sadyang pinagkait sa kanya. Ang kaniyang mga daliri ay nakabaon sa maruming sando ni Leo, pilit na kumukuha ng lakas mula sa mahinang tibok ng puso nito na tila isang kandilang kumukurap sa gitna ng malakas na hangin. Dahan-dahang kumalas si Maria. Tumingin siya sa mga mata ni Leo na tila mga hungkag na balon ng kawalan. Alam niyang hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Ang anumang maling galaw
ay maaring maging sanhi ng tuluyang pagkawala ng kaniyang asawa. Sa bawat baitang ng hagdan na kaniyang tinatahak, pabalik sa itaas, ang kaniyang puso ay humahampas sa kaniyang tadyang na tila isang martilyong nagwawasak sa kaniyang pagkatao. Ang bawat hakbang ay tila pag-iwan muli kay Leo sa kadiliman, ngunit sa pagkakataong ito, may dala na siyang pangako sa kaniyang isipan. Pag-akyat niya sa bodega, sinalubong siya ng nanlilisik na mga mata ni Althea. Ang matanda ay nakatayo roon. Ang kaniyang anino ay tila isang dambuhalang ibon na handang sumakmal. Ngunit sa halip na sumigaw, ibinaba ni Maria ang kaniyang paningin. Pinunasan niya ang kaniyang mga luha at pilit na kinalma ang kaniyang nanginginig na mga balikat. Inay, patawad po. Tama kayo. Masyado lang po akong naging emosyonal. Ang pabulong na wika ni Maria, ang kaniyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid. Ito ay isang kasinungalingan, isang mapait na pag-arte na kailangan niyang gawin upang mabuhay. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea. Good. Akala ko ay kailangan ko pang gumamit ng dahas para matauhan ka. Now, go to the kitchen. Magluto ka ng hapunan. Paulo is hungry and I don't want any more drama tonight. Sa loob ng kusina, habang naghihiwa ng mga rekado, ang bawat galaw ni Maria ay tila isang mekanikal na kilos. Ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa kahoy na sangkalan ay tila naging ritmo ng kaniyang naglalayag na plano. Habang nagluluto, palihim niyang kinuha ang ilang piraso ng tinapay at isang maliit na bote ng tubig. Isinama rin niya ang ilang tableta ng bitamina at gamot na kaniyang naitago mula sa kaniyang medical kit bilang nurse. Kailangan niyang bawasan ang epekto ng mga sedatiba na itinuturok ni na Paulo kay Leo. Nang sumapit ang oras ng hapunan, nagsilbi si Maria nang may nakababahalang katahimikan. Nakaupo si Paulo sa kabisera. Ang kaniyang bawat subo ay tila isang pag-insulto sa nagugutom na kapatid sa ilalim ng lupa. Napansin ni Maria ang isang susi na nakasabit sa sinturon ni Paulo. Isang susing tila, bago at kakaiba ang hugis. Alam niyang iyon ang susi sa bagong trangka na inilagay nila sa pintuan ng basement. You're too quiet tonight, Maria. Hindi ako sanay na wala kang reklamo. Ang puna ni Paulo habang nilalaro ang kaniyang tinidor. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maria. Ang kaniyang paningin ay tila isang agila na naghahanap ng anumang kahinaan. I'm just tired, Paulo. Gusto ko na lang matapos ang gabi na ito. Ang sagot ni Maria. Pilit na itinatago ang panginginig ng kaniyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Nang matapos ang lahat at ang buong bahay ay muling binalot ng katahimikan ng madaling araw, dahan-dahang lumabas si Maria mula sa kaniyang silid. Bitbit ang kaniyang maliit na supot ng pagkain at gamot. Tinahak niya ang daan patungo sa bodega. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang sayaw sa itaas ng mga bubog. Ang bawat tunog ng hangin ay tila boses ng kaniyang budhi na nagbabala. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang pintuan ng bodega, isang matinding liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kaniyang mukha. Ang kaniyang paningin ay panandaliang nabulag at ang kaniyang hininga ay tila naputol sa kaniyang lalamunan. Sabi ko na nga ba, hindi ka talaga marunong makinig, Maria. Ang boses ni Paulo ay nagmula sa likuran ng flashlight. Lumapit ito sa kanya at ang tunog ng kaniyang mabibigat na hakbang sa tuyong damuhan ay tila bawat pako na ibinabaon sa plano ni Maria. Sa kaniyang kabilang kamay, hawak ni Paulo ang isang makapal na lubid at ang susing kanina pa, pinagmamasdan ni Maria. Anong akala mo na makakatakas kayo? Now I have to deal with you permanently. Ang banta ni Paulo, ang kaniyang boses ay puno ng isang uri ng pait na tila lason. Napaatras si Maria, ang kaniyang likod ay sumandal sa malamig na kahoy ng bodega. Ang supot ng pagkain ay nalaglag mula sa kaniyang kamay at ang laman nito ay nagkalat sa lupa. Isang simbolo ng kaniyang nabigong pag-asa. Habang papalapit si Paulo, ang tanging nakikita ni Maria
ay ang madilim na kailaliman ng kaniyang kinabukasan. At ang tanong na tila isang sumpa sa kaniyang isipan, saan ka kukuha ng lakas kung ang huling pintong patungo sa kaligtasan ay unti-unti nang isinasara sa harap mo? Ang higpit ng pagkakahawak ni Paulo sa braso ni Maria ay tila bakal na nagnanais na dumurog ng buto. Ang bawat daliri nito ay bumaon sa kaniyang balat, na nag-iiwan ng mabilis na pamumula sa kaniyang maputlang bisig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang mukha ni Paulo ay tila naging isang maskara ng galit at desperasyon. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang hinihila si Maria palayo sa pinto ng bodega. Bitawan mo ako, Paulo. Sarili mong kapatid ang itinatago ninyo riyan. Paano ninyo nagagawa ito? Ang hiyaw ni Maria, ang kaniyang boses ay tila isang sugatang ibon na pilit kumakawala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kaniyang mga luha ay mabilis na dumaloy, mainit at puno ng pait, habang ang kaniyang katawan ay nanghihina sa tindi ng kaba. Tumahimik ka, Maria. You don't understand. Ginagawa namin ito para sa pamilya. Ang asik ni Paulo, ang kaniyang hininga ay amoy alak at sigarilyo, na lalong nagpaduwal sa nararamdamang takot ni Maria. Bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Althea. Ang matanda ay nakabalot sa kaniyang mamahaling silk na bata. Ang kaniyang tindig ay tila isang reyna ng kadiliman na nagmamasid sa kaniyang mga alipin. Walang bakas ng gulat sa kaniyang mukha. Sa halip, isang malalim na inis ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Dalhin mo siya sa loob, Paulo. Huwag dito sa labas. Baka magising ang mga kapitbahay at gumawa na naman ng eksena ang babaeng ito. Ang malamig na utos ni Althea. Kinaladkad ni Paulo si Maria patungo sa sala at itinulak ito sa sofa. Napasubsob si Maria sa malambot na unan. Ang kaniyang puso ay humahampas sa kaniyang tadyang na tila nagnanais na basagin ang kaniyang dibdib. Sa kabilang dako ng silid, nagsimulang mag-usap ang mag-ina. Ang kanilang mga boses ay mababa, ngunit puno ng tensyon na tila isang kuryenteng bumabalot sa buong bahay. Hindi nila alam na sa kabila ng kaniyang paghikbi, matalas ang pandinig ni Maria sa bawat salitang bibitawan nila. Nanay, lalong lumalala ang sitwasyon. Ang insurance company nagpapadala na ng investigador. They want to verify some details before releasing the final check. Ang pabulong na wika ni Paulo, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang nagsisindi ng sigarilyo. And then there's Leo. Hindi na sapat ang mga sedatiba. Nagigising na siya, tinatawag niya si Maria. One mistake, and we're all going to jail. Humigpit ang pagkakahawak ni Althea sa kaniyang rosaryo. Ang kaniyang mga kuko ay tila nagnanais na bumaon sa mga butil nito. Masyado tayong malapit sa tagumpay para lang sumuko, Paulo. Ang milyon-milyong pisong yon ang magliligtas sa atin sa mga utang mo sa sugal. Iyan ang magbibigay sa atin ng buhay na nararapat para sa atin. Pero paano si Leo? We can't keep him there forever. At si Maria? She knows too much now. Ang giit ni Paulo, ang kaniyang boses ay puno ng isang uri ng takot na tila lason. Tumayo si Althea at lumapit sa bintana, nakatingin sa kadiliman ng labas, kung saan naroon ang bodega. Ang kaniyang anino ay humaba sa sahig, tila isang dambuhalang aninong lumalamon sa kakarampot na liwanag sa sala. Ang kaniyang mukha ay tila naging isang matigas na bato, walang bakas ng pag-ibig ng isang ina, kundi tanging ang ganid ng isang halimaw. Alam mo ang kailangang gawin, Paulo? Isang beses na nating siyang inilibing sa isipan ng lahat. Panahon na para gawin itong totoo. Ang boses ni Althea ay tila isang matalim na talim na humiwa sa katahimikan. Ang bangkay ni Mateo ay nandoon na sa hukay. Ang kailangan na lang natin ay siguraduhin na ang taong nasa ilalim ng lupa ay hindi na muling makakabangon. Napaatras si Maria sa kanyang kinauupuan. Ang kaniyang hininga ay tila naputol sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang buong pagkatao ay nanginginig sa tindi ng katotohanang kaniyang narinig. Plano nilang patayin si Leo.
Plano nilang wakasan ang buhay ng sarili nilang dugo at laman para lamang sa papel na may halaga. Hinarap ni Althea ang kaniyang anak, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na ilaw. Inilapit niya ang kaniyang mukha kay Paulo at ang kaniyang boses ay naging isang malamig na bulong na tila sumpa. Gawin mo na, Paulo. Tapusin mo na ang paghihirap ng kapatid mo ngayong gabi. Kung hindi mo kaya, ako mismo ang gagawa. Hindi ko hahayaang ang isang mahinang lalaki ang maging hadlang sa kinabukasan nating dalawa. Ang bawat patak ng likidong nanunuot sa mga bitak ng kisaming kahoy ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa balat ni Maria. Sa loob ng madilim at masikip na basement, ang amoy ng gasolina ay naging kasing tapang ng takot na namamayani sa kaniyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lason, isang nakakahilong amoy na nagpapabigat sa kaniyang mga binti at nagpapalabo sa kaniyang paningin. Nakaluhod si Maria sa tabi ni Leo, pilit na kinakalagan ang mga lubid na nakatali sa mga kamay ng kaniyang asawa. Ang kaniyang mga daliri ay sugatan na. Ang kaniyang mga kuko ay tila mababali na sa tindi ng kaniyang pagmamadali. Ngunit ang bawat simhol ng tali ay tila nananatiling matigas. Sa itaas nila, naririnig ni Maria ang mabibigat na hakbang ni Paulo. Isang tunog na tila, bawat pako na ibinabaon sa kanilang kabaong. Leo, kailangan mong gumising. Leo, please, tulungan mo ako. Ang hikbi ni Maria, ang kaniyang boses ay tila isang marupok na hibla na handa ng maputol. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa mukha ni Leo, humahalo sa dumi at pawis ng kaniyang asawa. Dahan-dahang idinilat ni Leo ang kaniyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, may kislap ng pagkilala sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang tuyong labi ay gumalaw. Pilit na binibigkas ang pangalan ng kaniyang asawa sa gitna ng matinding panghihina. Umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Ang paos na bulong ni Leo. Ang kaniyang kamay na nanginginig at malamig ay dahan-dahang humawak sa pisngi ni Maria. Huwag mong hayaang madamay ka sa kasamaan nila. Hindi kita iiwan, Leo. Sabay tayong lalabas dito. Ang ganti ni Maria, ang kaniyang paninindigan ay tila isang apoy na pilit na lumalaban sa gitna ng baha ng gasolina. Mula sa itaas, narinig ni Maria ang boses ni Paulo, isang boses na wala ng bahid ng katinuan, puno ng desperasyon ng isang taong huling-huli na sa kaniyang sariling bitag. Pasensya na, bro. Pasensya na, Maria. Pero hindi ko hahayaang mabulok ako sa kulungan dahil sa inyo. Mas mabuting maging abo na lang ang lahat. Ang tunog ng pagbukas ng isang maliit na kahon ng posporo ay tila isang napakalakas na pagsabog sa pandinig ni Maria. Naramdaman niya ang matinding takot nang makita ang isang maliit na liwanag na tumatago sa siwang ng pintuan sa itaas. Ang liwanag na yon ay hindi nagdadala ng pag-asa. Ito ay nagdadala ng impyerno. Sa labas, ang langit ay tila nakikisabay sa kanilang pagdurusa. Ang hangin ay naging mas mabilis at mas malamig. Ngunit sa loob ng basement, ang init ay nagsisimula ng gumapang. Naramdaman ni Maria ang panginginig ng kaniyang buong katawan habang pinagmamasdan ng pintuan na tila naging tanging harang sa pagitan nila at ng isang malaghim na katapusan. Nang marinig ni Maria ang pagbagsak ng isang nagniningas na bagay sa sahig sa itaas, ang kaniyang puso ay huminto sa pagtibok. Ang apoy ay hindi pa nakakarating sa kanila. Ngunit ang usok ay nagsisimula ng bumaba, tila mga itim na daliri na nagnanais na sumakal sa kanilang huling pag-asa. Leo, mahal na mahal kita. Ang bulong ni Maria, isinandal niya ang kaniyang noo sa noo ni Leo habang ang paligid ay unti-unti nang nagliliwanag mula sa apoy na nagsisimulang lumamon sa bahay. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang marahas na paghampas ng kaniyang sariling puso at ang papalapit na init
na handang tumapos sa kanilang kwento. Magagawa pa bang buksan ng langit ang pinto ng kaligtasan para sa dalawang pusong pinagtaksilan ng sarili nilang dugo? O ang kanilang pag-iibigan ay tuluyan na lamang magiging abo sa gitna ng kasakiman? Ang bawat hininga ni Maria ay tila isang paglunok ng mga nagbabagang uling habang ang itim na usok ay dahan-dahang lumalamon sa natitirang hangin sa loob ng basement. Sa kaniyang likuran, ang init mula sa itaas ay nagsisimulang magpabago sa anyo ng mga kahoy na baitang ng hagdan na lumilikha ng mga tunog ng pagkaputol at pagkapit ng apoy sa bawat hibla ng materyales. Ang kaniyang mga mata ay mahapdi na. Ang kaniyang paningin ay lumalabo. Ngunit ang kaniyang mga kamay ay nananatiling nakakapit sa nangihinang katawan ni Leo. Sa gitna ng dagundong ng apoy, na tila isang gutom na halimaw sa itaas, isang panibagong tunog ang bumasag sa kaniyang kawalan ng pag-asa. Ito ay ang tunog ng sunod-sunod na paghampas ng matitigas na bagay sa pintuan ng bodega, na sinusundan ng mga boses na tila nagmumula sa kabilang buhay. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumayaw sa mga bitak ng kisame, humahalo sa kulay dalandan na liwanag ng apoy, na nagpapahiwatig ng pagdating ng mga taong magliligtas sa kanila. Dito, narito kami sa ilalim. Ang hiyaw ni Maria, ang kaniyang boses ay tila isang huling hininga na pilit kumakawala mula sa kailaliman ng kaniyang lalamunan. Isang malakas na puwersa ang nagpabukas sa pintuan sa sahig, at ang malamig na hangin mula sa labas ay biglang pumasok na nagbigay ng panandaliang ginhawa sa kanilang mga baga. Nakita ni Maria ang mga anino ng mga lalaking nakauniporme. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng proteksyon habang mabilis silang bumababa upang kunin si Leo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Maria ang pag-angat ng kaniyang katawan. Ang kaniyang mga paa ay hindi na sumasayad sa lupa habang inilalabas siya mula sa impyernong iyon. Pagdating sa labas, ang sariwang hangin ng gabi ay tila isang matamis na inumin para sa kaniyang nauuhaw na katawan. Nakahiga siya sa damuhan, pinagmamasdan ang kaniyang tahanan na ngayon ay nilalamon na ng naglalakihang apoy. Ang usok ay umaakyat patungo sa langit, tila bitbit ang lahat ng sakit at kasinungalingang itinago sa loob ng maraming taon. Sa di kalayuan, nakita niya si Paulo na nakapintyat sa lupa. Ang kaniyang mga kamay ay nakagapos na ng bakal, ang kaniyang mukha ay puno ng uling at luha ng pagkatalo. Ngunit ang paningin ni Maria ay napako kay Althea. Ang kaniyang biyenan ay nakatayo sa tapat ng nagbabagang pinto. Ang kaniyang mga mata ay walang katuwiran habang pinagmamasdan ang kaniyang kayamanan na nagiging abo. Sa isang iglap, tila nawala sa katinoan ng matanda. Mabilis itong tumakbo patungo sa loob ng nasusunog na bahay. Tila may pilit na isinasalba. Marahil ang mga dokumento ng insurance o ang mga alahas na naging kapalit ng kaniyang kaluluwa. Inay, huwag! Ang sigaw ni Maria. Sa kabila ng lahat ng kaniyang dinanas, ang kaniyang puso ay hindi pa rin kayang makakita ng isa pang kamatayan. Mabilis na tumakbo si Maria at hinawakan ang laylayan ng bata ni Althea bago pa man ito makapasok sa gitna ng mga naglalaglagang kisame. Ang matanda ay nagpupumiglas. Ang kaniyang mga kuko ay kumakalos sa mga braso ni Maria, ngunit hindi bumitaw ang kaniyang manugang. Ang bawat hibla ng lakas ni Maria ay ibinuhos niya upang hilahin si Althea pabalik sa kaligtasan hanggang sa kapwa sila bumagsak sa malamig na lupa, malayo sa init ng kamatayan. Nang dumating ang katahimikan matapos ang huling bagsak ng bubong, nakita ni Maria ang pagdating ng mga pulis sa kaniyang paligid. Ang investigador na nakita niya sa bar noon ay naroon na rin. Hawak ang mga dokumentong magpapatunay sa krimen ni na Althea at Paulo. Tumingin si Maria sa kaniyang biyenan na ngayon ay nakaluhod sa lupa. Ang kaniyang mamahaling damit ay marumi na at punit-punit. Ang kaniyang mukha ay tila isang tuyong dahon na hinampas ng bagyo. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Althea,
Tanging isang mahabang hikbi na puno ng pagsisisi at takot, habang ang mga bakal na posas ay dahan-dahang itinatali sa kaniyang mga pulso. Habang isinasakay sila sa sasakyan ng pulis, tumingin si Maria sa direksyon ng ambulansya kung nasaan si Leo. Nakita niya ang kaniyang asawa na nakatingin sa kanya. May suot na oxygen mask, ngunit ang kaniyang mga mata ay malinaw na at puno ng pasasalamat. Sa gitna ng mga abo at ng amoy ng sunog na kahoy, naramdaman ni Maria ang isang kakaibang kapayapaan. Ang hustisya ay hindi dumating sa paraang kaniyang inasahan, ngunit ito ay dumating nang may tindi na walang sinuman ang makakatakas. Habang ang huling kislap ng apoy ay unti-unting namamatay, isang tanong ang nanatili sa kaniyang isipan. Ngayong gumuho na ang pader ng kasinungalingan, may sapat pa bang lakas ang kanilang pag-ibig upang buuin muli ang isang buhay mula sa mga abo ng nakaraan? Hindi ako nagsisisi, Maria. Dahil kung hindi ko ginawa iyon, matagal na kaming nabulok sa kalsada dahil sa mga utang ng kapatid ni Leo. Ginawa ko lang ang kailangang gawin ng isang ina upang isalba ang kaniyang pamilya. Ang boses ni Althea ay tila isang matigas na piraso ng yelo sa loob ng malamig na silid ng investigasyon. Nakaupo siya sa harap ng isang mesang bakal, ang kaniyang mga kamay ay nakagapos, at ang kaniyang dating maringal na ayos ay napalitan ng isang anyo ng pagkagapi. Ngunit sa kabila ng kaniyang kalagayan, ang kaniyang mga mata ay nananatiling puno ng mapanirang kislap, tila isang ahas na kahit sugatan ay handa pa ring manuklaw. Nakatayo si Maria sa kabilang panig ng salamin, pinagmamasdan ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang bawat salita ni Althea ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalalim ang dumi sa puso ng matanda. Sa tabi ni Maria, ang investigador ay tahimik na nagtatala habang ang tunog ng bawat titik na isinusulat sa papel ay tila bawat hakbang patungo sa huling paghuhukom. Pamilya? Ang mahinang tanong ni Maria, bagaman alam niyang hindi siya naririnig ni Althea mula sa loob. Pinatay mo ang diwa ng sarili mong anak. Inilibing mo ang kaniyang pangalan habang humihinga pa siya. Iyan ba ang tawag mo sa pagliligtas? Sa loob ng silid, iniharap ng pulis ang isang makapal na folder kay Althea. Ang bawat pahina na inililipat ay naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang panlilinlang. Mula sa pekeng death certificate ni Leo hanggang sa mga dokumento ng siguro na may pirma ni Mateo Reyes, ang lalaking naging biktima ng kanilang palit-ulo. Dahan-dahang nawala ang katatagan sa mukha ni Althea nang ilabas ng investigador ang huling ulat mula sa bangko. Ang kaniyang mga labi ay nagsimulang manginig at ang kaniyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa gilid ng mesang bakal hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Nasaan ang pera, Althea? Nasaan ang milyon-milyong pisong kinuha ninyo mula sa insurance ni Leo? Ang tanong ng pulis, ang kaniyang boses ay matigas at walang bahid ng awa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Althea. Isang tunog na walang katuwaan, kundi puno ng matinding pait at kawalan ng pag-asa. Napayuko siya at ang kaniyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa malamig na ibabaw ng mesa. Wala na. Wala na ang lahat. Ang hikbi ni Althea, ang kaniyang boses, ay tila isang marupok na hibla na handa ng maputol. Ang perang nakuha namin, ang perang naging kapalit ng buhay ng anak ko. Ibinigay ko kay Paulo para bayaran ang kaniyang mga utang. Ngunit ang hayop na yon, dinala ang lahat sa kasino. Akala niya ay madodoble niya ang pera. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi, naglaho ang lahat na parang usok. Naramdaman ni Maria ang tila paghinto ng kaniyang mundo. Ang milyon-milyong pisong naging dahilan ng paghihirap ni Leo, ang dahilan kung bakit muntik na silang maging abo, ay naglaho lamang dahil sa bisyo ni Paulo. Ang trahedyang ito ay hindi lamang bunga ng kasakiman, kundi bunga ng isang walang kabuluhang pagsugal sa buhay ng ibang tao. Pinatay ninyo ang lahat para sa wala.
Ang pabulong na wika ni Maria, ang kaniyang boses ay halos mapatid sa tindi ng emosyon. Ang kaniyang mga luha ay tahimik na dumaloy, hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa sakit na ang buhay ni Leo ay iitinuring lamang na isang taya sa sugal ng kaniyang sariling pamilya. Habang inilalabas si Althea mula sa silid ng investigasyon, dumaan siya sa harap ni Maria. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala na ang mapanuyong ngiti, tanging ang isang hungkag at madilim na kailaliman ng pagsisisi ang natira sa mga mata ng matanda. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat hakbang ni Althea patungo sa selda ay tila tunog ng isang pintong tuluyan nang nagsasara sa kaniyang kinabukasan. Naiwan si Maria sa madilim na pasilyo, hawak ang kaniyang dibdib na tila nagnanais na sumabog sa tindi ng pait. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang mga sugat sa kaniyang kaluluwa ay mananatiling sariwa. Sa gitna ng katahimikan ng presinto, isang tanong, ang tila naging isang mabigat na pasanin sa kaniyang isipan. Paano mo bubuuin muli ang isang pusong winasak ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa iyo? Ang mga sugat sa balat ay madaling itago sa ilalim ng puting benda, ngunit ang mga sugat sa diwa ay tila mga aninong tumatangging lumisan sa bawat pagpikit ng mga mata. Ang kaisipang ito ay tila isang marahang haplos sa isipan ni Maria habang pinagmamasdan niya ang sikat ng araw na tumatago sa manipis na kurtina ng silid sa ospital. Mahigit 3 buwan na ang nakalilipas mula noong gabing nilamon ng apoy ang lahat ng kaniyang pait, ngunit ang amoy ng usok ay tila nananatili pa rin sa kaniyang mga panaginip. Sa kaniyang tabi, nakahiga si Leo, isang lalaking dahan-dahang binubuo muli ang kaniyang pagkatao mula sa mga piraso ng kaniyang nawalang alaala. Dahan-dahang inabot ni Maria ang palanggana ng maligamgam na tubig. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat, tila isang sining ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang pinupunasan niya ang braso ni Leo, nakikita niya ang mga marka ng karayom na unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng mas malusog na kulay ng balat. Ang bawat hagod ng basang bimpo ay tila isang panalangin ng paghilom, isang tahimik na sumpaan na hindi na muling makakapasok ang kadiliman sa kanilang tahanan. Leo, tignan mo ang labas. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon, ang malumanay na wika ni Maria. Ang kaniyang boses ay tila isang awit na nagnanais na gisingin ang isang pusong matagal nang natulog sa gitna ng unos. Dinala ni Luis ang kaniyang drawing kanina, isang bahay na may malaking puno ng mangga. Sabi niya, doon daw tayo titira kapag nakalabas ka na rito. Nanatiling tahimik si Leo, ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa isang hindi nakikitang direksyon sa kisame. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang takot at pagkalito na dati ay tila isang makapal na hamog sa kaniyang paningin. Ang kaniyang hininga ay malalim at maayos, isang malumanay na ritmo na sumasabay sa pagtibok ng puso ni Maria. Lumipas ang mga linggo ng matiyagang pag-aalaga. Ang bawat pagsubo ng pagkain, ang bawat pagbabasa ng mga lumang sulat, at ang bawat sandali ng pananahimik habang magkahawak ang kanilang mga kamay ay tila mga patak ng tubig na unti-unting pumupuno sa isang tuyong balon. Nararamdaman ni Maria ang pagbabalik ng init sa mga daliri ni Leo, isang marahang pagpiga sa kaniyang palad na tila nagsasabing, "Naririnig kita." Isang hapon, habang ang paligid ay balot ng katahimikan ng dapit hapon, napansin ni Maria ang bahagyang paggalaw ng mga labi ni Leo. Ang kaniyang asawa ay tila may gustong bigkasin, isang salitang matagal nang nakakulong sa kailaliman ng kaniyang lalamunan. Binitawan ni Maria ang kaniyang hawak na aklat at inilapit ang kaniyang tainga sa mukha ni Leo. Ang kaniyang puso ay humampas ng marahas sa kaniyang tadyang sa tindi ng pananabik. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang mahina, paos, ngunit malinaw na tinig ang lumabas sa mga labi ni Leo. Hindi ito tunog ng isang taong nalilito,
kundi isang tinig na puno ng muling nabuhay na pagkilala at pag-ibig. Maria, napatigil ang mundo ni Maria. Ang kaniyang pangalan na binigkas ni Leo ay tila isang napakagandang melodiya na bumasag sa lahat ng kaniyang paghihirap. Ang kaniyang mga luha ay mabilis na dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaligayahan na tila isang bukal na bumulwak mula sa kaniyang kaluluwa. Hinarap ni Leo ang kaniyang asawa at sa kaniyang mga mata, nakita ni Maria ang kislap na kaniyang hinahanap-hanap sa loob ng maraming taon. Ang kislap ng isang asawa, ng isang ama, at ng isang lalaking handa nang harapin muli ang mundo sa tabi ng babaeng hindi bumitaw sa kanya. Narito ako, Leo. Narito ako, ang hikbi ni Maria habang niyayakap ng mahigpit ang kaniyang asawa. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila tuluyan ng nilisan ng kanilang mga puso, iniwan ng puwang, para sa isang bagong simula na gawa sa katotohanan at wagas na pag-ibig. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang malumanay na uyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng bagyo. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, malayo sa mausok at madilim na lungsod na minsang lumamon sa kanilang kaligayahan, natagpuan ni Maria ang kaniyang bagong simula. Ang amoy ng asin at sariwang hangin ay humahalik sa kaniyang mga pisngi, isang malinis na hanging hindi na amoy pagtataksil o gasolina. Nakatayo si Maria sa beranda ng kanilang payak na bahay, pinagmamasdan ng kaniyang anak na si Luis na masayang nagtatakbo sa buhanginan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang munting kampanang nagpapahayag ng kaniyang tagumpay laban sa sakit. Sa di kalayuan, nakaupo si Leo sa isang silya, may hawak na libro, ngunit ang kaniyang paningin ay nakatuon sa kanilang anak. Bagaman may mga sandali pa ring, ang kaniyang mga mata ay tila naglalayag sa malayo. Ang init ng kaniyang pagngiti sa tuwing magtatagpo ang kanilang paningin ay sapat na upang malunod ang lahat ng takot ni Maria. Lumapit si Maria sa kaniyang asawa at dahan-dahang ipinatong ang kaniyang kamay sa balikat nito. Naramdaman niya ang matatag na haplos ni Leo sa kaniyang mga daliri. Isang hawak na hindi na nanginginig, isang hawak na puno ng paninindigan. Iniisip mo ba sila, Maria? Ang mahinahong tanong ni Leo. Hindi na kailangang banggitin ang mga pangalan ni Althea at Paulo. Ang kanilang mga anino ay sapat na upang magpalamig sa hangin. Huminga ng malalim si Maria. Ang kaniyang paningin ay itinuon sa papalubog na araw na nagpapakulay dalandan sa buong kalangitan. Minsan, pero hindi na dahil sa galit. Iniisip ko sila dahil sa panghihinayang. Pinili nilang mabilanggo sa sarili nilang kasakiman, habang tayo, narito, malaya. Isang buwan na ang nakalilipas nang tanggapin ni Maria ang balita mula sa kanilang abogado. Ang hatol ay pinalna, habang buhay na pagkabilanggo para kay Althea at Paulo dahil sa tangkang pagpatay at malaking pandaraya. Ang utang na loob na palaging ibinibintang sa kanya ay tuluyan na niyang binayaran nang iligtas niya si Althea mula sa apoy. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa kaniyang sariling kalinisan ng budhi. Pinatawad na niya ang kaniyang sarili sa hindi niya pagligtas sa pamilyang yon mula sa kanilang sariling kasamaan. Ang kaniyang tungkulin ngayon ay ang pag-ibig na nasa harap niya. Nahanap na natin ang ating kapayapaan, mahal ko, ang bulong ni Leo habang inihilig ang kaniyang ulo sa balikat ni Maria. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang marangyang pagdiriwang, kundi sa isang tahimik na pagtanggap sa mga sugat ng nakaraan. Natutunan ni Maria na ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig. Maaari itong magdulot ng pinsala sa simula, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang linisin ang putik ng kasinungalingan. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o sa pangalan, kundi sa tibay ng pagmamahal na handang dumaan sa apoy upang manatiling buo. Habang unti-unting lumulubog ang araw at ang mga bituin
ay nagsisimulang magpakita sa madilim na asul na langit. Naramdaman ni Maria ang kaniyang sariling paghinga na sumasabay sa ritmo ng dagat. Wala na ang tanikala, wala na ang mga bulong sa dilim. Sa gitna ng payapang gabi, yakap ang kaniyang asawa at anak. Alam ni Maria na ang bawat luhang pumatak sa sementeryo noon ay naging mga binhing nagbunga ng isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang unos. Ang katotohanan ay nagpalaya sa kanila at ang pag-ibig ang nagturo sa kanila kung paano muling mabuhay.